Tingnan mo agad, andyan na si Presidente. You Presidente, huwag, bilisan mo, bitawan mo ako. Tulungan niyo ako. Shaoli, huwag ka nang pumalag. Bitawan mo, Sumunod ka na lang. Ngayong araw, kahit santo hindi ka maliligtas. bitawan mo ako. Bitawan mo. Presidente, siya ang nangakit sa akin. Hindi siya tao, dapat lang siyang bugbugin. You Vice Presidente, akala mo ba tanga ako? Matagal na kitang binabantayan. Dalhin siya sa labas. Ipatanggal niyo ang pagkalalaki niya. Presidente, huwag. Presidente, ayoko. Totoo bang tatanggalin? Siyempre dadalhin sa presinto. Takutin niyo lang siya. Presidente, nandyan si matandang ginang sa harap ng kumpanya. Naglalakad-lakad. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Kuya, pwede bang mag-add tayo sa WeChat? Pasensya na, pakiusog naman. Ma, ngayon ang unang araw ko sa Chenyun Group. Bilang intern, 3,000 ang buwan ng sahod ko. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magsipag ako sa trabaho para maalagaan ka pagtanda mo. Ang kulit mo talaga. Lola. Ia-add kita. Hindi mo man lang tinanong ang dahilan. Pumayag ka agad na i-add ako sa WeChat mo. Hindi ka ba natatakot na baka isa lang akong manloloko? Alam mo, sa mundong ito, mas marami pa rin ang mabubuting tao. Saka, mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad. Ikaw, bata ka, kakaiba ka rin. Nagugustuhan kita. Apo, sige, i-add mo na ako sa WeChat. Ako na lang ang mag-scan sa inyo, ha? Shenfeng, anong ginagawa mo dito? Bakit si He Tianming? Hindi na lang nagde-deliver ng pagkain. Pumunta pa dito sa Tianian Group para magpalibre ng buhay? Bakit di ka pumili ng mas bata? Ang tanda na niyan, at cleaner pa. Grabe naman ang trip mo. Ano ba yan? Oo nga naman. Ang baba ng ugali mo, pero nagtatrabaho ka pa sa Tianian Group. Sasabihin ko sa apo ko, natanggalin ka dito. Ikaw, mabahong cleaner lang. Gusto mo pa akong tanggalin? Alam mo ba kung sino ako? Parang nababaliw ka na yata. Ikaw. Lola. Walang mataas o mababa na trabaho. Ikaw pa nga ang team leader dito sa Tenyon. Mas dapat mo pang alagaan ang imahe ng kumpanya. Bakit mo naman? Ay oo nga pala, nagtuturo ka pa sa akin? Karapat dapat ka ba? Empleyado na ako ng Tenyon. Kaya may obligasyon akong mag-alaga ng kumpanya. Empleyado. Ayos lang. Hindi ka rin magtatagal dito. Bawasan mo na yung feeling na ikaw ang may-ari. Ano? Gusto mo ba akong saktan? Sige nga. Saktan mo ako. Saktan mo ako. He Tianming. Gusto ko pa nga yang. Galit ka sa akin, pero wala kang magawa. Dati sa school, grades lang ang basehan. Pero ngayon, nasa real world na tayo. Dapat mong malaman, may agwat talaga ang mga tao. Tianming. 3 buwan na tayong hiwalay. Pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin ni Chenfeng sa trabaho. Tingnan mo naman. Pakawalan mo na kami. Pwede ba? Nini, mali ang akala mo sa kanya. Ang nilalandi niya ay si Lola Cleaner. Kanina pa nga siya, humihingi ng WeChat. Nakakatawa talaga.
Tianming, ano ba naman yan? Nakakahiya na yan. Umalis ka na. Lumayas ka. Nakakahiya? Likyani, habang tayo pa, sumama ka sa kanya sa motel. Hindi ba nakakahiya yon? Tianming, gusto mo na ba akong sirain? Nasa phone ko lahat ng ebidensya. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat para malaman ng lahat ang totoo? Tianming, si Chen Feng talaga, mas magaling sa'yo ng sobra. Ginawa ko lang naman ang isang bagay na, kahit sinong babae gagawin, ang tamang desisyon lang. Sige na, alang-alang sa, minsan nating pagmamahalan. Maghiwalay tayo ng maayos, pakiusap, huwag mo na akong pahirapan. Kami ni Chen Feng, totoong nagmamahalan, kitang-kita naman. Ito na yung tipikal na. Walang kwentang lalaki at masamang babae. Parang tae na nilero ng salagubang. Parang bulok na prutas na nagkita. Ano pa yung sinasabing totoong pagmamahalan, Kadiri, HMM? Ang bibig talaga ng matanda. Ang talas magsalita. Nakakatawa. Ako. Hindi pa ba kayo alis? Nakakainis kayong dalawa. Hi Tianming. Maghintay ka lang. Makikita mo rin. Kuya, ang galing mo ah. Lola, ayos ka lang ba? Yang pagtawag mo ng Lola, gustong gusto ko talaga. Tawagin mo pa ako ng ilang beses. Binata, gusto mo ba ng asawa? Anong pangalan niya? Hi Tianming. Bagong empleyado sa sales department. Ngayon kasi, bihira na yung tumutulong sa kapwa. Bigyan ng konting reward. Baka alam na niya kung sino si Lola. Baka umaarte lang. Hayaan mo na. Ikaw kasi, masyado kang nagdududa. Ay oo nga pala, si Lola nagdadagdag ng lalaki sa WeChat para hanapan ka ng asawa. Ano ba talaga ang ikinababahala niya? Narinig ko, babalik na raw sa bansa si Hidashao. May kasunduan kayo sa kasal, yung mga ganang lalaki, si Lola mo, hindi rin papayag na ipakasal ka dyan. Si Lola, halos kalahating buwan na, palaging pinapapunta ka sa mga blind date, wala ka namang nagustuhan ni isa. Ikaw, iniisip mo pa rin yung kuya na iyon, ano? Papa, wag mo akong iwan. Si Mama naka-confine sa ospital. Kailangan ng pera. Kayong mag-ina. Huwag niyo akong idamay sa problema niyo. Huwag niyo akong idamay sa problema niyo. Papa, wag mo akong iwan. Papa. Labing-walo taon na mula nang lumipat siya ng bahay. Simula noon, wala nang balita sa kanya. Sa buhay na ito, mukhang di ko na siya makikita ulit. Lola, Bumaba ka muna dito sa baba, may nahanap akong magandang asawa para sa'yo. CJ, Ang apo ko, andyan na siya agad. Hintayin mo lang sandali, ha? Hindi pwede, talagang hindi pwede. Hindi ko pa nga siya nakikita. Yung apo nyo, paano naman siya mag-aasawa? Unang araw ko pa lang sa trabaho, hindi ako pwedeng malate. Sakit ng ulo ko, grabe. Lola, ayos ka lang ba? Kung gusto mo, punta tayo sa ospital. Hindi na kailangan. Matagal na to sakin. Kapag nakita ko na yung apo ko, gagaling na ako, promise. Lola.
Lola. Siya nga, ang lalaking gusto mong ipahanap sa akin bilang asawa. Ming Fei, kailangan mo talagang pakasalan siya ngayon. Kaya, sigurado ka na bang gusto mo akong pakasalan? Nagkakamali ka. Hindi pa ako pumapayag, ha? Tian Ming, ang apo ko ay mabait na babae. Hindi ka malulugi dito, hindi ka maloloko, siguradong panalo ka. Lola, ngayon ko lang po nakita ang apo ninyo. Wala pa akong alam tungkol sa kanya. Bakit? Pakiramdam mo ba hindi ako bagay sa'yo? Hindi ko naman sinabing hindi ka bagay. Kung bagay naman pala tayo, bakit ka pa tumututol? Bakit nga ba? Pahintulutan mong mag-isip muna ako. Bakit nga ba? Juan, Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Trabaho mo? Saan ang bahay mo? Bilis, sagutin mo. ako si He Chanming. Nagtatrabaho ako sa Tenyon Group. Bagong empleyado sa sales department. 24 na taon ako, taga-probinsya ang bahay namin. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho sa tabing dagat. Ako si Ouyang Mingfei. 24 na taon din ako ngayon. Nagtatrabaho rin ako sa Tianyan Group. Dito lang ang bahay namin. Ay, ang galing naman. Bago ka rin palang empleyado. Anong department ka? Wala kang pakialam. Ngayong, magkakilala na tayo. Pwede na tayong kumuha ng marriage certificate. Sandali lang. Tawa. Unang araw sa trabaho. Mag-aasawa agad sa harap ng gate. Hindi pa nga ako nakakapasok sa kumpanya. Paano ko kaya ipapaliwanag to kina mama at papa? Babalik muna ako sa altar ng mga ninuno natin. Mag-aalay pa ako ng mas maraming insenso. Salamat sa pagprotekta. Buti na lang at naipakasal na rin kita. Simula ngayon, kailangan mo nang maging mabait sa asawa mo, ha? Lola, parang ikaw yata. Mas kampi ka na agad sa kanya. Parang siya pa ang nalugi dito. Mas kampi talaga sa kanya, Lola. Hindi pa nga ako nagsisimula, eh. Tian Ming. Eto, regalo to ni Lola para sa'yo, pang-welcome. Lola, ilang bilyon ba ang laman ng card na to? Ikaw. Ano ba to? Isipin mo na lang na ito ang dote mo. Tian Ming, tanggapin mo na. Hindi ko po matatanggap ang perang yan. Hindi mo man lang tinanong kung magkano ang laman ng card na to. Tatanggihan mo na agad. Simula bata pa lang ako, tinuro na ni na mama at papa. Ang lalaki, dapat pinaghihirapan ng pera, sipag at tiyaga ang susi sa pag-asenso. Kahit gaano pa kalaki ang laman ng card na to, hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Sige na nga, Lola na lang ang magtatabi ng perang to para sa inyo. Kayong dalawa, mas maganda siguro kung mas lalo niyong palalimin ang relasyon niyo. Uuwi na muna ako para matulog ulit. Maaga kasi akong nagising ngayon. Miss Aoyang. Umalis na si Lola, tayo na lang dalawa. Pasok na tayo at maghiwalay na. Maghiwalay? Magkano naman ang makukuha ko sa divorce? Divorce compensation. Kakaumpisa ko pa lang sa trabaho, wala pa akong pera. Paano kung ayaw kong makipaghiwalay? Gusto mo bang kumapit pa sa akin? Ako, kailangan ko ba talagang kumapit sa iyo? Basta. Yung tungkol sa divorce, saka na kapag may oras ako. CJ, mag-add muna tayo sa WeChat para kapag kailangan, madali tayong magkausap. Takot ka bang hindi ako makipaghiwalay? Relax, hindi talaga kita guguluhin. Akala mo ba, gusto ko talagang pakasalan ka? Nakakabaliw ka. Ano bang ikinagagalit mo? Uy, Chayan Ming, ang tapang mo ah. Unang araw mo pa lang sa trabaho, late ka na agad. patay ka na.
Ito ang workstation mo. 3 buwan ang probation period. Good luck sa iyo. Salamat ha. Grabe, napagod talaga ako. Itong tubig, sino na ang uminom? Ako, indirect kiss. Hindi naman ako nainis. Bakit ikaw apektado? Sa department natin, ang dami palang magaganda. Kaya pala, lahat ng lalaki, gustong magtrabaho dito sa kumpanya natin. Para talaga ito sa mga lalaki. Yung Fifi natin, siya ang pinakamagandang babae sa Jiangxing. Para siyang artista. Sobrang ganda talaga. Hindi ko pa narinig, hindi ko pa rin nakikita. May picture ka ba niya? Misteryosa kasi siya. Konti lang ang info tungkol sa kanya. Ano pangalan niya? I search ko nga online. Dito ka ba para magtrabaho o para manood ng magagandang babae? Bilisan mo at mag-report ka kay Supervisor Liu. Unang araw mo palang late ka na agad. Paano kung magalit siya? Tama. Aba, ang galing mo talaga, Hichayanming. Unang araw mo pa lang sa trabaho. Gusto mo nang ligawan si presidenteng maganda. Ang tapang mo talaga mag-isip. Sige, Old Chen. Sisiguraduhin kong tanggalin ko siya para makaganti kay Chen Feng. Tayo namang dalawa. Magkapatid na parang tunay. Oh, Tianming. Halika, umupo ka, umupo ka. Mayroon ka bang kamag-anak o kaibigan dito sa kumpanya natin na nasa ibang posisyon? Yu, mas kilala ko si Ximing Yu. Magkasabay kaming nag-interview. Iba pa, wala na. Tayo-tayo lang naman dito. Hindi na kailangan maglihim. Yung nagpapanggap na mahina pero matalino. Wala talaga, supervisor. Yu, bakit mo tinatanong to? 2 oras kang late. Akala mo ba asawa mo ang may-ari ng kumpanya? Pumunta ka na agad sa HR at ayusin mo na ang pag-resign mo. Supervisor, sabi nung nag-interview sa akin dati, flexible daw ang oras ng sales. Ayaw mo pang sumunod? Isa ka lang naman, walang koneksyon, at probationary na empleyado. Mas mataas ang posisyon ko, kaya susunod ka. Kung papauliyasin kita, aalis ka. Assistant Lin. Sige, naiintindihan ko. Sandali lang. Ayusin mo na ang collaboration natin sa Jingnan e-commerce. Iyan na lang ang natitira mong pagkakataon para manatili. CJ, Hindi pa ba natatapos ang usapan? Para sa project ng Jingnan e-commerce. Si Fang Dong Shishong, matandang lasinggero yan. Ang sales director mismo ang pumunta. Uminom hanggang magka-bleeding sa tiyan, pero hindi pa rin napagkasunduan. Ang bagong business expansion ng kumpanya, nakadepende lahat dito sa deal na to. Kailangan talagang madaliin. Pinapunta ko na ang sales department para mag-assign ng pinakamagaling na tao, para pumunta agad. Ay schedule mo si Fang Dong Shaizhang. Ako na mismo ang pupunta. Pero, kasal mo ngayon. Bakit? Para lang sa pagpapakalma kay Lola, magpapanggap ka talaga sa kasal. Talaga bang maghuhoneymoon pa kayo? Uyang Zong. Kahit na, ikaw ang president ng Tianian Group.
Kung mahina ka sa inuman, hindi kita bibigyan ng respeto. Pag naubos mo ang 10 baso na yan, saka ka lang pwede umupo at pag-usapan ang negosyo. Uyang Zong. Ganyan lang ang kaya mong inumin? Tama na. Sa totoo lang, dito sa Jiangcheng, pati sa buong bansa, wala pang ipinapanganak na pwedeng tumapat sa akin sa inuman. Umuwi ka na. Dapat dito lang yan. Presidente, tama na. Kapag uminom ka pa, hospital ka na pupulutin. Fang Dongshizang, pasensya na po at nahuli ako. Parusa ko, 1 bote. Fang Dongshizang. Itong boteng ito, para po sa inyo. Hindi pa ako lasing. Kaya ko pang uminom. Pare, ang galing mo talaga. Ako nga, 4 na litro na sanay uminom. Hindi pa rin kita natatalo. Sa susunod ulit tayo mag-inuman. Chairman Fang. Basta masaya kayo sa inuman, ayos na. Matagal na rin akong hindi ganito kasaya. Bukas ng umaga, punta ka sa opisina ko. Pipirmahan natin ang kontrata. Salamat, Chairman Fang. Tawag ba dapat, boss? Tawagin mo na lang akong kuya kapag may K-barkada sa inuman. Konti lang ang tagay. Simula ngayon, tayo na. Magkapatid na. Kapatid. CJ, Kuya. Ayos, bunso. Ayos, Kuya. Nandyan na ang sasakyan, nandyan na. Kuya, ingat ka. Akala ko ang lakas niyang uminom. Yun pala, nagpapakatatag lang siya. Kung wala siya, ako na siguro ang ganito kalasing. Huwag mo naman siyang sabihan ng ganyan. Hindi ba kunwari lang ang kasal ninyo? Bakit parang concern ka na talaga? Nako, nakalimutan ko, pag nalalasing siya, nag-iiba talaga ang ugali niya. Hichayan Ming, bakit ka ganyan kalasing? Hatid na kita sa ospital, ayos lang ba? Bakit ang ganda-ganda mo? Parang diwata ka ba mula sa langit? Ano ba to? Lasing na ba ako hanggang mamatay? Maliit na deal lang naman to. Kailangan bang magpakabaliw ng ganito? Anong maliit na deal?
Pag di ko natapos, tiyak tanggal ako sa trabaho. Canyon Group. Dito ako nagsimula. Kung hindi, paano ko bubuhayin ang pamilya ko? Paano ko susuportahan si Mrs.? Lin Qingyu, tanggalin mo agad ang sales director. Ngayong gabi mismo. Ha, bakit naman? Kung kaya niyang ayusin ang partnership, bakit si Hichayan Ming? Kailangan pang magpakalasing ng ganito. Tanggalin mo, alisin mo agad siya. Parang may punto rin. Pero, boss, lasing ka na. Baka pwedeng hintayin muna nating mahimasmasan ka. Gising na gising ako ngayon. Tanggalin mo siya para sa akin. Basta, bukas, ayokong makita ang pangalan niya sa listahan ng empleyado ng kumpanya. Sige po. Isa pa, imbestigahan mo nga kung sino talaga ang nagbigay ng ganitong kahalagang kontrata. Sa bagong empleyado lang, bukas, sisiguraduhin kong mapapahiya siya. Kanina maliit na deal lang daw, ngayon malaki na agad. Ang labo ng standards mo, sobra. O, anong tinatayo-tayo mo dyan? Dali, buhatin mo na siya sa kots. Matutulog sa sahig, baka magkasakit pa yan. Hichayan Ming, masakit ba ulo mo? Gusto mo imasahe ko? Sa araw-araw, parang Leones si Mama. Pero pagkatapos ng kasal, parang naging kuting na lang siya. Ay, oo nga pala, ngayon ang gabi ng bagong kasal nila. Kahit sobrang lasing siya ngayon, mahirap talagang magsama sa kwarto. Pero kailangan pa rin ng konting seremonya. Para pag tumanda na kayo, hindi nyo masabi na, noong unang gabi ng kasal, hindi kayo magkasama natulog. Basta, kayong dalawa, maligayang bagong kasal. Papa, huwag kang umalis. Papa. Kuya. Ikaw nga talaga ito. Ang tagal na kitang hinahanap. Anong nangyayari? Nasaan ba tayo? Hindi ko na kaya, hindi ko na mapigilan. Hichayan Ming, bakit ka pumasok dito? Lumabas ka. Bakit andito ka? Hindi ka pa ba nagsasawa kakatingin? Tinititigan mo pa rin. Hindi naman. Bakit magkasama tayo dito? Naalala ko kagabi, 2 bote lang ang nainom ko. Tapos bigla na lang akong wala sa sarili.
Ibig sabihin, yung nangyari kagabi, wala ka talagang maalala? Yung nangyari kagabi, ang ibig mong sabihin. Tayo dalawa, nagkasama sa kama. Lumabas ka, magpapalit na ako ng damit. Uy, kagabi, may nangyari ba talaga sa atin? Paninindigan ko ito. Walang nangyari. Tungkol pa sa nangyari kagabi, walang sinuman ang pwedeng magsalita. Kung hindi, papatayin kita. Hindi ko sasabihin, siguradong hindi ko sasabihin. Ganito ka personal na bagay, wala namang dapat ikwento. Kung hindi ka naniniwala, nangangako ako. Hindi na kailangan. Pwede ka nang umalis. Oh, Teka lang. Pinapapunta ka ni Fang Dongxichang na pumirma ng kontrata ngayong umaga. Huwag mong kalimutan. naayos ko na. Talaga bang wala kang naalala kahit ano? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Pero naaalala ko, parang ikaw din, pumunta ka rin kay Fang Dongxichang para pag-usapan ng partnership. Kung ibibigay mo sa akin ang kontratang ito, anong gagawin mo? Kung ibibigay mo sa akin ang kontrata, kung ayaw mo, okay lang. Hindi naman sa ayaw ko. Sige, kunin mo na. Totoo ba? Eh ikaw, mahalaga rin sa'yo ang deal na to. Di ba? Marami namang trabaho dyan. Sa pinakamasama, maghahanap ulit ako. Tutal, sa tiyan yun jituan, tanggal din naman ako balang araw. Matatanggal? Kakapasok mo lang ngayon. Sino bang may karapatang magtanggal sa'yo? Ay nako, huwag mo na akong intindihin. Lalaki ako. Kaya kong panindigan. Akala mo ba gusto kong pakialaman ka? Isa pa, hindi ko nakuha ang partnership kay Fang Dongxichang. Yung kontrata na yon, kunin mo na lang. Niloloko mo ako. Ikaw talaga, halos atakihin ako sa takot. Nagpapanggap ka lang. Naiinis ako pag nakikita kita. Umalis ka na nga. Tian Ming. Hindi ka talaga natatahimik. Bumalik ka na naman sa hotel. Hinaharang mo na naman kami ni Chani. Tian Ming. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pero pwede ba, huwag mo na akong laging guluhin. Nakakatakot ka na. Ang order niyo po. Tianmi, bakit nandito ka? Di ba sabi mo, maghahanap ka ng trabaho? Hindi maganda pakiramdam ko, kaya dito muna ako nagpapahinga. Kianni, akala mo ba tanga ako? Hindi ka naman tanga. Eh sino? Sino ang tanga? Si Chenny nga, ilang beses na kaming nag-check-in sa motel. Ikaw, ngayon, may malaking tubo na talaga sa ulo mo. Kianni, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi mo rin naman masisisi ako dyan. Wala kang ang matinong trabaho. Ilang taon na akong sumama sa'yo. Sobrang hirap kaya ng dinanas ko. Alam mo ba yun? Kung gusto mong makipaghiwalay, sabihin mo sakin, ikaw, Sa tingin ko nagde-date lang naman tayo. Hindi naman tayo kasal. Yung mga ginagawa ko, hindi ko naman kailangan ipaliwanag sa'yo, di ba? CJ. Gets ko na. Nini, sa mga ganitong, taong pangmasa lang talaga. Bakit ka pa nakikipag-usap? Tara na, hanap pa tayo ng ibang klaseng experience. Likianni, makinig ka sakin. Wala akong, kahit anong interes sa'yo. Huwag mong iangat ang sarili mo. At isa pa. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Huwag mo na akong guluhin. Baka pagbalik mo sa kumpanya, wala ka ng madaanan kahit maliit na daan.
Ang Tian Yun Company, hindi para sa'yo. Hintayin mo na lang ang termination mo. Fang Dong, nasaan na ang pirma? Walang problema lahat. CJ, nandito na ako sa kumpanya. Lanan. Narinig mo ba kahapon si supervisor? Binigyan ka raw ng matinding hamon. Nagawa mo ba? Matinding hamon? Si Fang Dongshi ng Jingnan E-commerce. Nga. Narinig ko si Team 2 Leader Chen Feng. Kahit lumuhod pa siya dati, hindi pa rin natuloy ang usapan. Sino bang Fang Dongshi na yan? Kuya ko yon. Nag-inuman pa kami kagabi. Napirmahan na yung kontrata, kakakuha ko lang. Totoo ba yan? Bata ka pa, pero ang yabang ng dating mo. Si Fang Dongshi, ganong kalaking tao, hindi ka naman kilala, lalong hindi siya, makikipag-usap sa'yo tungkol sa partnership. Hichayan Ming, isang araw ka pa lang sa kumpanya. Kung totoo yan, Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ka ba nagsisinungaling? Masama yang ganyang ugali. Tian Ming, sa buhay, dapat maging totoo ka. Maging simple at tapat lang. Ang puro dakdak, ikaw din ang mapapahamak. Nini, hayaan mo na siyang magyabang. Para lang may thrill. Sinabi na ng supervisor kanina, kapag di niya nakuha ang partnership, mag-empake na siya ngayon, at lumayas. Hindi niya kayang ayusin ang partnership, kailangan niyang mag-empake ng gamit ngayon din. Lumayas ka na. Paano mo naman nalaman na hindi ko naayos? Saka, ikaw ay sa team 2, ako ay sa team 1. Ang mga problema ko, wala ka pa sa posisyon para pakialaman. Nagpapakaano ka dyan? Hindi ako naniniwala na ang laman ng file mo ay kontrata talaga. Bilasan mong mag-empake ng gamit mo, bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain mo, oras ng trabaho. Bakit ka ba ang ingay-ingay dito? Boss, sakto ang dating mo. Sabi ni He Tianming, naayos na raw niya ang partnership ng Board of Directors. Ihahanda na niyang ibigay sa iyo ang kontrata. Ang galing ng mga bata ngayon, ha? Pakita mo nga sa akin ang kontrata. grabe si Chairman Fang. Sobrang lupit talaga. 100 milyon ang halaga ng partnership. Grabe, Diyos ko, He Tian Ming, ang commission mo dyan, milyon agad ang simula niyan. Tian Ming, may girlfriend ka na ba? Kumusta naman ako sa paningin mo? Hichayan Ming, bakit ang galing-galing mo? Kahit buong sales department, hindi nila kaya ayusin yan. Ang tigas ng ulo ng client na yan. Chen Feng, ikaw pa ang team leader ng sales team 2, pero hindi mo man lang natapatan ang isang bagong empleyado na isang araw pa lang sa kumpanya at probasyonary pa. Imposible. Wala siyang ganong kakayahan. Chen Feng, totoo bang 1 milyon ang commission niya? Ang laki nun, grabe. He Tianming. Yung pirma ni Chairman Fang, nakita ko na yun dati. Peke yang isa. He Tianming. Ang pirma ni Chairman Fang, nakita ko na yun. Peke to. Peke. Imposible yan. Kakagaling ko lang kay Chairman Fang. Ako mismo ang nakakita sa kanya na siya mismo ang pumirma doon. Imposibleng fake yon. Tatawagan ko siya ngayon din. Nagkamali ka na nga, ayaw mo pang aminin. Wala ka talagang balak magbago. Ang Tianian Group namin, hindi nangangailangan ng empleyado na katulad mo. Tanggal ka na. Ibalik mo ang ID mo. Hindi pa malinaw ang investigasyon. Hindi ko tinatanggap yan. Nga, supervisor, hindi magsisinungaling si Tianming. Ang lakas mong questionin ang boss mo. Tanggal ka na rin. Lumayas ka na. Huwag mo akong piliting tawagin ng guard. Bakit mo tinanggal si Ximinyu? Kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Aalis na ako, ayos lang. Nakakatawa ka talaga. Wala kang kahit anong kakayahan sa trabaho, pero ang galing mong gumawa ng peke. Ngayon, hindi lang, hindi ka na makakabalik sa Tianian, maging sa buong industriya, ibaban ka na rin. Bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain mo. Chen Feng, sumama ka sa akin. Yung iba, balik na kayo sa trabaho ninyo. Bakit parang ang hirap ng buhay?
Tianming, naniniwala ako sa'yo. Siguradong si Liu Tianhe. Gusto lang niyang agawin ang sales mo. May masama siyang balak. Ganun mo talaga ako pinagkakatiwalaan, walang peke sa kontrata. Noong araw ng interview, hindi sinasadyang nawala ang resume ko. Ikaw pa mismo ang kusang nag-message at ibinalik mo sa akin. Ang bait mo talaga. Paano ka pa magagawa ng kalokohan, di ba? Sayang lang, sa mga matataas sa Chenyon Group, wala akong kilala kahit isa. Wala akong magawa sa kanila. Ang swerte niya sa love life. Ayos din. Yung babaeng yun. Maganda rin naman siya. Bahala siya. Wala naman kaming feeling sa isa't isa. Tara na, nakakainis lang siyang makita. Chen Feng. Dahil lang talaga sa tito mo kaya. Nakuha mo ang credit na dapat kay He Tianming at nilatag ko ang daan para sa'yo. Mamaya, pagharap mo kay President, kailangan magpakitang gilas ka, ha? Uncle Leo, pangako, pagbubutihan ko talaga. Pag sumikat at umasenso ako, hindi ko talaga kakalimutan ang kabutihan nyo. Marunong kang tumano ng utang na loob, ha? Matagal nang interesado si President sa partnership natin sa Jingnan E-Commerce. Yung mga nauna nang nakipag-usap, wala namang nangyari. Ngayon, napapirma mo na ang kontrata. Siguradong matutuwa si President. Kung anong reward o promotion, siguradong hindi ka mawawalan. Presidente, ito ang dalawa sa mga empleyado ng sales department. Sabi nila, may mahalagang bagay silang gustong i-report sa inyo. Sige, magsalita na kayo. Presidente, ito ang kontrata ng pakikipag-partner sa Jingnan E-Commerce. Dati, plano talaga naming ibigay ito sa sales director. Pero siya, kagabi, bigla na lang siyang natanggal sa trabaho. Kaya napilitan kaming dumiretso sa inyo. Lin Qingyu, ang sales director. Tinanggal ko siya kagabi. Bakit? Kung kaya naman, niyang ayusin ang partnership. Kailangan pa bang maglasing? Nang ganyan si He Tianming, tinanggal ko siya, ako mismo ang nagtanggal. Jingnan E-Commerce, matagal ko nang pinapangarap na makuha ang partnership na to. Anong reward ang gusto mo? Kaya kong ibigay. Gusto kong mapunta sa opisina ng Presidente. At maging katuwang ng Presidente sa lahat ng gawain at maglingkod para sa Presidente. Madali lang yan. Gusto kong siguraduhin uli. Ikaw ba talaga ang nakipag-negotiate sa kontratang to? Hay, bahala na. Pupuntahan ko si Direktor para magbigay ng feedback. Hindi ako naniniwala na sa lahat ng mga executive ng Chenyon Group, wala man lang ni isa na matinong tao. Direktor ng sales. Parang kagabi, inutusan daw mismo ng si. Natanggalin siya agad. May ganun pala. Ako pa, sismosa akong tunay. May balita ba na hindi ko alam? Ay, kung wala ako, paano ka na lang? Ang si, sobrang astig. Siguradong interesting siyang babae. Sayang lang, hindi pa nga natin siya nakikita, matatanggal na tayo. Hanapin natin ang si. Diretsong magreklamo tayo. Pakialam ba ng si sa mga ganitong maliit na bagay? Pwede rin. Malay mo, baka gumana. Tara na. Tara. Itong kontrata. Ikaw ba talaga ang nakakuha nito? Nangangako ako sa langit. Itong kontratang to, ako talaga ang nagdala niyan. Hindi ako nagsisinungaling, promise. Wala ba talagang magiging consequence, yang pangako mo? Parang kulang sa bisa Kung nagsisinungaling ako, sana tamaan ako ng kidlat at maban ako sa buong industriya. Ano pa ba, paglabas ko, mabangga sana ako ng kotse at iwanan ako ng asawa ko. Ayos. Naniniwala ako sa'yo. Pumunta ka sa sales department. Gusto kong sa harap ng lahat ng empleyado ng sales department. Ibigay sa'yo ang nararapat mong gantimpala. Uyang Zong, ano ito?
Si Fang Dongshisheng, mahilig makipagkaibigan sa pamamagitan ng inuman. Mayroon siyang sariling patakaran. Bago pag-usapan ang negosyo, kailangan munang maubos ang 10 baso ng alak, saka lang magkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang negosyo. Presidente, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ko naman sinabing hindi ako nagtitiwala. Gusto ko lang ipakita sa lahat na kaya mong gawin ito. Siyempre, diretso kang na-promote sa opisina ng presidente. Dapat lang na matanggap ka ng lahat ng buong buo. Ang mga empleyado ng opisina ng presidente, ang panimulang taunang sahod ay 3 milyong piso. Chen Feng, dapat mong sulitin ang pagkakataong ito. Chen Feng, pagpasok mo pa lang, sumuka ka na dahil sa alak. Saan ka naman kukuha ng tapang? Para mapasaya si Fang Dongshisheng sa inuman at makuha ang kontrata. Presidente, kaya ko pa uminom. Sobrang hina mo sa alak, mas magaling pa nga ako sa iyo. Ang Jingnan e-commerce, hindi ba si He Tianming ang nagayos niyan? Nga, ang dami ng isinakripisyo ni He Tianming. Pero sa huli, ikaw pa ang nakakuha ng lahat ng papuri. Chen Feng, sobrang nakakainis ka na. Hello, boss. Hello, boss. Ako po ay bagong empleyado ng sales department. He Tianming. Ang ganda ng boss natin. Pinapagalitan niya si Chen Feng sa sales department. Bilis, punta tayo. Pinapagalitan si Chen Feng. Paano nalaman ni boss na may problema si Chen Feng? Puntahan na lang natin, saka na magtanong. Tara na. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko ngayon. Nagpakahirap ako at nagbuwis ng dugo para sa Tianyan Group. Totoo ang deal. Sa Jingnan, sa isang tagay lang ng alak, nakuha ko to. Isang tagay ng alak. Ininom ko pa yan. Walang hiya ka, hindi ka pa rin nadadala. Ang kontrata sa Jingnan, larong destination. Si He Tianming ang nakakuha niyan. Lin, secretary, ipaalam sa buong network. Ivan siya. Opo. Boss, pakinggan nyo muna ang paliwanag ko. Chen Feng, ganito kita na pinapahalagahan, pero nagawa mo pang kunin ang achievement ng Neiba. Tito Leo, bakit niyo ako sinaktan? Sino bang tito mo? Hindi ako tito mo. Lumayas ka na dito sa Tianyan Group, sa susunod sent na makita kita, saktan ulit kita. Ikaw naman ang nag-utos sa akin na kunin yon. Tapos ngayon magpapakabait ka? Leo change. Ikaw ang Samaire sa buhay ko. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo dyan? Presidente, nagtrabaho ako ng maayos sa Tianyan Group ng 5 taon. Ni minsan, hindi ako gumawa ng kahit anong ikakahiya ng kumpanya. Pinapanta mo pa si He Tianming, na bagong empleyado lang ng isang araw, para kausapin ang Jingnan e-commerce, tungkol sa napakalaking partnership na ito. Hindi ba't gusto mo lang siyang pahirapan? Ano pa bang mabuting intensyon ang meron ka? Ako, ginawa ko yon para masanay siya. Kalokohan. Tinanggal mo pa nga siya sa trabaho. Leo change. Akala mo ba dahil sinampal mo ako, malilinis mo na ang pangalan mo, managinip ka na lang. Kung tatanggalin, sabay-sabay na tayong tanggalin. Tanga. Kung hindi lang dahil, sa tiyuhin mo, nako. Wala ka na sana rito. Sekretarya Lin, tanggalin mo na tong dalawa. At saka, yung koneksyon ni Chen Feng dito sa kumpanya, tanggalin mo na rin. Ang saya naman dito, mukhang pinapagalitan na si Chen Feng. Yan na yung presidente. Nakikita ko na ang likod niya dati. Hindi ko inakala na si presidente mismo ang magtatanggol sa akin. Paano kaya nalaman ni presidente? Ang bilis naman. Ibig sabihin, mabait si presidente. Tara na, bilisan natin. Para sa ating mga ordinaryong empleyado, ito na ang unang pagkakataon na makaharap ang pinaka-boss. Tara. Pero bakit parang sobrang pamilyar ang likod ng presidenteng to? Anong nangyari? Wala naman. Hindi pa kayo pwedeng pumasok ngayon. Maghintay muna kayo sa conference room.
Yung natitirang mga bagay, ikaw na ang mag-assign ng tao para mag-asikaso niyan. Isa pa, sabihan mo si Hichayan Ming na bumalik na siya sa trabaho. Magkaibigan mula pagkabata o pag-ibig sa unang kita, alin ba talaga ang dapat piliin? Ano bang pag-ibig sa unang kita? Ano na naman yung pinagsasabi mo? Si Hitian Ming ba yan? Nagpaikot-ikot ka pa, nagpaalis ka pa ng 2 empleyado, hindi ba't para lang kay Hitian Ming, para maipaghiganti mo siya? Trabaho lang yon. Wala akong hinalong, kahit anong personal na damdamin. Totoo yan. Hichayan Ming, masakit ba ulo mo? Gusto mo ba ng masahe? Ang lakas ng loob mong kunan ng picture. Kung hindi ko gagawin to, paano mo malalaman ang tunay mong nararamdaman? Sa totoo lang, sarili ko lang ang iniisip ko. Pagdating sa feelings, ikaw na ang mag-isip ng mabuti. Tama nga pala, yung komisyon ni Hitian Ming ngayon, ibibigay pa ba? Ikaw na ang bahala. Isa pa, kulang pa ng head ang buong sales department ngayon. Baka gusto mong siya na lang ang ilagay. King Yu, napansin ko, may gusto ka kay Hichayan Ming. Tama ba? Meron, anong maganda dyan? Huwag kang magkalat ng chismis. Asawa mo siya, tsaka hindi talaga siya ang tipo ko. Kami ni siya, kunwari lang nakasal. Maghihiwalay din kami balang araw. Kung gusto mo siyang magustuhan, pwede mong simulan na mag-invest ng feelings ngayon. Hindi ko siya papakialaman. Totoo. Kung ganun, pumayag ka na rin. E di sige, magfo-focus ako sa pagbuo ng feelings kasama siya. Bukod dyan, si Hitian Ming ay na-promote ngayon bilang direktor. Medyo maaga pa, pero pwede na siyang maging team leader. Tama ba? Bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko? Ano bang nangyayari sa akin? Han, narinig kong na-promote ka. Kaya pagkatapos ng meeting ko sa labas, sa kliyente, dali-dali akong umuwi. Han, na-promote ka na, pero parang hindi ka masaya. Mamayang gabi, gusto mo ba akong samahan para mag-celebrate? Likyani, hindi mo pa siguro alam. Si Chen Feng, dahil inangkin niya ang credit ni Hichayan Ming, natanggal siya sa kumpanya. Chen Feng. Totoo ba yung sinasabi nila? Hindi lang natanggal sa trabaho, na blacklist pa sa buong industriya. Kung hindi umubra dito, baka sa ibang lugar pwede. Darating din ang araw. Siguradong magsisisi ang Tianian na tinanggal ako. Chenny, mag-empake ka na. Sumama ka sa akin. Chen Feng, hindi pa tapos ang project ko. Hindi pa ako pwedeng umalis. Huwag mong kalimutan, noong pumasok ka sa kumpanya, ako ang nag-ayos nun. Ngayon pati salita ko, hindi mo na pinapakinggan. Bakit mo siya kailangang sundin? Chen Feng, nakakatawa ka talaga. Nagkagusto lang naman siya sa'yo dahil lang, malaki ang feature mo sa Chenyun Group. Ngayon, na-blacklist ka na sa buong industriya. Ang kaya mo na lang gawin ay maghanap ng basura. Tanging tanga lang ang sasama sa'yo. Hitian Ming. 3 dekada sa silangan ng ilog. Darating din ang araw, ipapaluhod kita sa harap ko. Noong inaapi mo si Tian Ming, dapat naisip mo na ang kasabihang 3 dekada sa silangan ng ilog. Ngayon, kasalanan mo na yan. Hitian Ming, congrats ha. Hindi lang para sa kumpanya, nakuha mo pa ang kontratang mahigit 100 milyon. Pinatuwa mo pa si President, at dahil dyan, nakakuha ka ng 1 milyong bonus. Grabe, 1 milyon. Ang galing mo naman. Nakakainggit talaga. Pangarap ko lang naman ang makakuha ng kontratang bilyon ang halaga. Pinayagan na ni President na si Hitian Ming ang maging team leader ng sales team 2. Papalit kay Chen Feng, naniniwala ako, sa pamumuno ni Tian Ming, makakakuha tayo ng malalaking kontrata, yayaman tayong lahat. Welcome sa bagong team leader. Bakit naging ganito? Maligayang pagdating sa bagong team leader. Walang anuman. Kapag nakuha na natin ang komisyon, lahat tayo lalabas. Ako ang taya. Mabuhay ang team leader. Ang saya naman. Mabuhay ang team leader. Mga traidor kayo. Pag ako naman ang umangat, makikita nyo kung paano ako gumanti.
Team leader, pahingi naman ako ng swerte mo. Team leader, Dahan-dahan lang, pahawak naman. Gusto ko rin makabenta. Dahan-dahan lang. Team leader, ang ganda ng katawan mo. maghinay-hinay naman kayo. Si Tianming akin lang. Tianming. Congrats ha. Alam ko naman, ikaw talaga ang angat dito. Kung hindi dahil sa'yo, na pinaghintay mo ako ng ganito katagal, matagal na sana akong umasenso. Likiani, kung meron ka lang kahit konting hiya, mag-resign ka na ngayon. Sa team ko, hindi pwede ang kagaya mo. Tianming. Pero, lahat naman tayo nagkakamali, tsaka tapos na. Kami ni Chen Feng. Simula ngayon, hindi ko na siya kakausapin. Umalis ka na. Nakakainis kang makita. Hindi ka pa rin umaalis? Baka gusto mong sapakin kita. Paano? Kahit 1,000,000 komisyon, hindi pa rin sapat para matakpan ang sakit ng pag-ibig mo. Ano bang klaseng pag-ibig yon? Siguro, ako na lang ang bulag noon. Kaya, ano nang ikinalulungkot mo? Kahit aso alagaan mo, kapag magkasama kayo ng 4 na taon. Sige na nga. Pagkatapos ng gabing to, lahat ay palilipasin na lang ng hangin. Ang daming mabubuting babae sa mundo. Maghanap ka na lang ng bagay sa'yo, ayos na iyon. Sa tingin mo, kumusta naman ako? Dati, plano ko lang. Nalihim kang gusto ng matagal. Pero ang saya-saya mo ngayon, natakot ako. Baka maunahan ako ng ibang babae. Ike Minyu. Ako. Tianming, pwede mo akong subukang makasama. Kung hindi tayo bagay, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Hindi kita guguluhin. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin pumapayag ka. Hello, ma. Tianming, nandito kami ng papa mo sa Jiangcheng. I send mo sa akin yung address ng inuupahan mo. Bakit bigla kayong napapunta dito? Zheng Wei, si Tianming ay 22 taong gulang na. Nagsimula na siyang pumasok sa trabaho. Naghahanap na rin siya ng trabaho ngayon. Hindi ba dapat nating sabihin sa kanya ang totoong pagkatao niya? Noong nakaraang buwan, yung apo ni Laodong, nakipagkarera ng kotse sa syudad, nakabangga at nakapatay ng tao tapos tumakas. Nahusgahan siya ng 7 taon. Yung anak ni Lao Zhou, niloko ang ilang babae at nabuntis sila. Noong isang araw lang, umabot pa sa headquarters ng kumpanya ang gulo. Pero si Tianming, iba talaga ang ugali niya kumpara sa kanila. Mabait siyang bata. Ang mga lalaki. Pag nagkapera, minsan nagbabago. Zheng Wei, ikaw ang chairman ng Shenlong Group. Pero ang anak natin, mula bata pa lang, ipinadala na sa probinsya. Sa lahat ng pinagdaanan niya, ang dami niyang tiniis na hirap. Ngayon, kailangan pa niyang gamitin ang pagkakakilanlan niyang anak probinsya para lang makahanap ng matinong asawa. Ayoko nga magiging manugang ko ay magpapakasal lang dahil sa pera ng pamilya He. Pero sa kalagayan niya ngayon, sobrang hirap mag-asawa. Kung hindi siya makakapag-asawa, hayaan na lang natin siyang mamuhay ng simple habang buhay. Pwede na rin. Sir, ma'am, nandito na po tayo sa inuupahang bahay ni Young Master. Xiao Liu, bilisan mong paandarin ng kotse. Baka makita pa tayo ni Tianming. Pa. Ma. Tay. Nanay.
Galing kayo sa mamahaling sasakyan ha. Itong coats, siguro milyon-milyon ang halaga niyan. Mahal na pasahero. Tapos na po ang inyong exclusive na serbisyong sakay. Huwag kalimutang magbigay ng 5-star rating ha. Oo. Nag-private car nga kami pumunta dito. Tama ba, nanay ng bata? Ang sarap sumakay sa mamahaling kotse. Ang komportable talaga, di ba? Tay, nanay. Sa susunod, talagang magsisipag ako para kumita ng pera. Balang araw bibili rin ako ng mamahaling kotse para ma-enjoy nyo rin ang buhay. Anak, nag-overtime ka na naman hanggang madaling araw, ano? Ang payat mo na. Huwag masyadong magpakapagod sa trabaho. Kami ng tatay mo, ang mahalaga lang sa amin, malusog ka. Ayos lang yan, nanay. Lalaki naman ako. Normal lang na, magsipag. Ayos ka, anak. Tiwala si tatay sa'yo. Anak, gising ka na. Halika. Uminom ka ng sabaw ng manok, pampalakas. Ang bango naman nito. Nanay, ang saya talaga kapag nandyan ka sa tabi ko. Anak, ayan ang madalas mong kinakain. Hindi pwede yan, anak. Oh, heto. Bumili ka ng masarap na pagkain. Nanay, hindi ko na kailangan yan. May kinikita na ako. Saka ikaw at si tatay, nagtatrabaho pa kayo sa malayo sa baybayin. Hindi madali ang buhay nyo. Sabi ko kunin mo na. Anak, yung sinabi mo dati, kamusta na yung girlfriend mo? Kailan mo kami ipakikilala? Girlfriend. Yung ex-girlfriend ko po yon. Matagal na kaming hiwalay. Wala pa akong girlfriend ngayon. Ay, may sikreto pala. Sabi ni tatay, kailangan hintayin mo muna na ikasal bago namin sabihin sa'yo. Mukhang, kailangan pang maghintay. Pagkatapos ng kasal. Kasal na nga ako eh. Kasado ka na. Sa mga nakaraang araw lang. Yung sikreto na yon, pwede mo na bang sabihin sakin? Tianming, dalhin mo muna ang asawa mo para ipakilala sa amin. CJ. Sa sales department, naipasa na sa HR, tungkol sa appointment kay He Tianming. Alaynan, bilhan mo nga ako ng isang ticket papuntang Maldives. Business trip lang, gusto mo ba akong samahan? Hindi na, okay lang. Habang wala ako, ikaw muna ang bahala sa kumpanya. Ayan ka na naman. Ikaw puro gala, ako puro trabaho. Oh, honeymoon nyo ba to? Sige. Ako na mag-book ng 2 ticket, tapos, pakiusap na rin, sa hotel sa Maldives, na I prepare ang luxury couple suite. Dapat kayo ni He Tianming, tumira doon kahit 1 buwan, tama, ha? Ha? Ano ba yung iniisip mo? Mag-isa lang ako. Kahit kasal na kami ni He Tianming, hindi ko rin maintindihan kung ano ba talaga kami. Hello. Aoyang Mingfei. He Tianming. Ano nga pala, gusto ko sanang humingi ng pabor. Sige, sabihin mo, pero hindi ko sure kung matutulungan kita. Dumating ang mga magulang ko, narinig nilang kasal na ako, gusto kanilang makilala. Siyempre alam ko naman, peking kasal lang tayo, wala kang obligasyon na makilala ang mga magulang ko. Dahil sinabi mo na rin, wala akong obligasyon na yon. Eh bakit pa ako pupunta? Hindi na lang. Ang totoo, sinabi ng mga magulang ko, may tinatago raw sila. Sabi nila, kailangan ka munang makita, saka lang nila sasabihin sa akin, kaya naisip ko lang tanungin ka. Ayos lang, kung ayaw mo, okay lang din. He Tianming, ano bang tingin mo sa akin?
Sige na, pwede naman akong pumunta. I-send mo na lang sa akin yung location. Anong ginagawa mo? Dapat mas makilala mo siya, para maintindihan mo ang tunay mong nararamdaman. Pero hindi mo ba narinig? Para sa kanya, puro pakinabang lang ang habol niya sa akin. Ginagawa lang akong parang gamit. Oo nga, pero naisip mo ba, bakit ka ba nagagalit? Hindi niya ako pinapansin. Bawal ba akong magalit? Oh, tingnan mo, hindi ka niya tinuturing na asawa, kaya ka nagagalit. Boss, kitang-kita ko naman, may gusto ka sa kanya. May gusto sa kanya? Ayoko nga sa kanya, asar na nga ako eh. Oo, ayaw mo sa kanya, hindi mo siya gusto. Kung gusto mo, ako na lang ang pumunta, para makilala ang mga magulang niya. Okay ba? Tutal, kung gagamitin lang naman ako, wala akong pakialam. Ayusin mo na lang yung kumpanya mo. Personal na bagay to. Ako na ang bahala. Yung ticket papuntang Maldives, itutuloy pa ba natin? Yung babaeng hindi pa nagkaka-boyfriend, medyo slow talaga. Pero dati, grabe yung feelings niya kay kuya. Ngayon, parang ang lakas ng tama niya kay Hee Tianming. Ang weird. Presidente, bakit po kayo nandito? Nagdadala lang po ako ng ilang damit para subukan. Sige po, sakto po. Ito yung mga bagong labas ng kumpanya. Kukunin ko po para sa inyo. O ay, yung simple lang sana. Huwag yung masyadong pansinin. Kumusta? Presidente, kahit anong isuot nyo, bagay po talaga sa inyo. Subukan nyo pa ng 2 pang set. Presidente, pupunta po ba kayo sa isang napaka-importanteng okasyon? Napaka-importante. Mukhang hindi na talaga siya darating. Nga, hindi rin naman talaga kami close dati. Normal lang na hindi siya pumunta. Akala ko hindi ka na darating. Alam mo naman ako, pag sinabi ko, ginagawa ko. Hindi mo ba talaga mapagkakatiwalaan kahit konti? Tara na, akyat na tayo. Baka naiinip na sina mama at papa. O ay. Ikaw. Hindi mo ba napansin? May kakaiba sa akin ngayon. Wala naman na. Hay, sige na nga. Tanong lang pala, wala rin namang kwenta. Uy, sabihin mo na ngayon kung gusto mo. Ayoko. Nini, alam mo ba kung anong ulam ang paborito ni Tianming? Pinakapaborito ni Tianming ang eggplant na may tamis anghang na lasa. Sige, magluluto pa ako ng isa pang eggplant na may tamis anghang na lasa. Tay, nay, nandito na ako. Sakto, malapit nang magsimula ang hapunan. Ito si Tianming. Niluto ko yung pinakapaborito mong eggplant na may tamis anghang na lasa. Bakit may isa pang dumating? Tianming. Ano bang nangyayari dito? Tay, nay. Siya ang dati kong girlfriend. Likiani, grabe ka, kapal ng mukha mo. Sinundan mo pa kami dito sa bahay. Tianming. Gusto ko sanang pumunta, para makipagbalikan sa'yo. Bakit ka naman sumama sa ibang babae? Balikan, sinabi ko bang pumayag ako? Sino ka ba? Bakit mo sinisira ang relasyon namin ni Tianming? Pasensya na, matagal na kaming kasal ni Hee Tianming. Mukhang ikaw ang sumisira dito. Ano? Kayo pala ay nagpakasal na. Kung nakahanap ako ng mas okay, syempre magpapakasal ako. Gusto mo ba talagang maghintay ako sa dati nating sitwasyon? Karapat-dapat ka ba? Kailangan ko pa bang maghintay sa'yo dito? Karapat-dapat ka ba? Hayaan mo na. Siguro, hindi ko na dapat pumunta ngayon. Sandali lang.
Hindi ko talaga gusto ang fish-flavored eggplant. Pasensya na talaga. Pagpasok pa lang niya, tinawag na agad si Mama. Kasalanan ni Mama, nagkamali ng tao. Ngayon ko lang din nakita, may nagpapanggap palang manugang. Yung ganitong tao, baliw o masama lang talaga. Papa, Mama, ayos lang yan. Hindi pa naman tayo nagkita dati. Normal lang na magkamali. Honey, noon ba, nakalimutan mong ipadala ang marriage certificate kina Papa at Mama? Nakalimutan ko talaga. Tingnan mo, malaki na pero ang kalat pa rin. Huwag mong sisihin si anak, may asawa na si anak. Pag may certificate na, asawa na ang bahala sa kanya. Hindi na ikaw ang mag-aasikaso. Honey, narinig mo iyon? Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Bawal ka nang sumagot-sagot. Si Mama na mismo nagsabi. Narinig ko na. Halika, umupo na kayo't kumain. Mama, ito nga pala. Regalo ko para sa inyo. Maliit lang, hindi mahal. Sana hindi nyo isipin na walang kwenta. Siyempre gusto namin. Kung ano man ang ibigay mo, masaya na kami. Itong Pulse Aries na Jade, hindi bababa sa 20,000. Itong mamahaling relo, 30,000 ang panimula. Ang manugang na babae natin, talagang galante sa atin. Ang mahalaga, maganda pa siya. Kontento ka ba? Sobrang kontento ako. Terra. Para ito sa manugang na babae, anong kinalaman mo dyan? Tama na, may manugang na babae na, hindi na kailangan ng anak. Anak. Halika, ngayong araw, kinasal ka na, simula ngayon, isa ka ng ganap na adulto. Sasamahan kita ni Papa mag-inom ng kaunti. Pa, ito ang unang beses, niyong uminom kasama ako. Dati kasi, palagi mo akong tinitingnan bilang bata, simula ngayon, ituturing na kita ni Papa, bilang tunay na adulto. Sikapin mong mabuti, sa lahat ng bagay, unahin mo ang pamilya, mabuting pakitunguhan mo ang asawa mo. Mula nang nagkaproblema ang pamilya natin, hindi ko na naramdaman ang ganitong klaseng mainit na samahan. Tagay tayo. Habang tinitingnan ko, lalo kang kamukha ni Kuya. Pero, siguro naman hindi ganun ka-coincidence. Anong balak mong gawin? Ano sa tingin mo? Bakit mo pinipikit ang mga mata mo? Tatanungin lang naman kita, magkano ba yung regalo na yon? Ay transfer ko sa'yo. Ha? Paano ko naman hahayaang malugi ka? Dapat nga, peke lang naman tayong dalawa. Kanina okay naman lahat. Bakit bigla ka na lang nagalit? Zheng Wei. Mukhang, panahon na para ipasa ang pamana ng kwintas ng pamilya He. Hindi mo ba napapansin? Nakamukha niya yung taong yon? Ang ibig mong sabihin, yung may malaking galit sa pamilya natin, si Uyang Long. Iba yung tingin niya kay Tianming. May nararamdaman siya. Pero kung totoo ngang anak siya ni Uyang Long. Nako. Masalimuot talaga ang tadhana. Pero kung totoo ngang anak siya ni Uyang Long, masalimuot talaga ang tadhana.
Paano naman nagkakilala ang mga magulang ni Hee Chaeyan-ming? Sa lalaking walang kwenta na yun? Ay. Iba dapat ang saya ng bagong kasal. Bakit parang may lamay ang mukha mo? Lola, tungkol kay Hee Chaeyan-ming, may tinatago ka, ba sa akin? Yung anak ng pamilya Lin, sobrang konektado siya sa mga tao. Hindi ba niya tinulungan na malaman ang kahit ano para sa iyo? Si Hee Chaeyan-ming ay lumaki sa probinsya. Pero sabi nila, ang mga magulang niya ay matagal nang nagtatrabaho sa baybayin. Pero kung saan talaga sila, kahit anong gawin ko, hindi ko matuntun. Nakilala ko siya ngayong araw. Simple lang ang suot niya, pero ang dating niya, hindi talaga mukhang taga-probinsya. Tanong ko lang, ikaw at si Hee Tianming, sa ilang araw na nagkakasama kayo, kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos lang naman. Pinilit mo na kaming magpakasal. Kaya sinusubukan ko na lang na gawing maayos ang lahat. Pero, pinaninindigan niya na peke lang ang kasal. Bawat minuto, gusto na niyang mag-divorce. Divorce. Kaya mo ba? Ano namang mawawala sa akin? Wala namang kahit kaunting damdamin. Kung hindi lang kita iniisip, matagal na sana akong nakipaghiwalay. E di bukas, mag-divorce na tayo. Talaga bang maghihiwalay na? Ang tapang mo ah. Mas matindi pa sa akin. Kung hindi mo lang talaga nagustuhan si Hee Tianming noon, kahit papilitin ka ng lola mo, hinding-hindi mo papasukin ang civil registry na yun. Ibig mong sabihin, matagal ko na palang nagugustuhan siya. Ang kasal ninyo, hindi aksidente. Ako ang nagplano. Siya talaga ang... Ming Fei, nakauwi na ako sa bansa, yung pangako ng pamilya Ouyang noon. Totoo pa ba yun? Yung tagahin na pamilya, yung panganay na anak siguro. Hintayin mong matapos mo muna, yung tungkol sa inyo ng panganay na anak ng Hee family. Saka na lang kita kakausapin, tungkol kay Hee Tianming. Sir, bawal po kayong pumasok. Ipapaalam ko muna kayo kay President. Bata pa, ang tanga-tanga mo naman. Paano ka nakapasok sa Tianian Group? Alam mo ba kung sino ako? Pasensya na. Mauna ka na muna. Ming Fei. Yung mga ganitong tanga, bakit pa pinapatrabaho sa kumpanya? Tanggalin mo na. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Opo. Hee Xiao. Yung Tianyo namin, paano mag-hire ng tao? Wala kang karapatan makialam, di ba? Nagbibiro lang naman ako. Hindi ko naman talaga pinapatulan yung mga nasa mababang antas ng lipunan ng mga alipors. Hindi sulit. Mag-usap na lang tayo ng seryoso. Ming Fei. Magkakilala tayo. Mahigit 20 taon na, di ba? Noong bata pa tayo, sabay pa tayong naglalaro. Bakit parang ang layo mo na sa akin ngayon? Nasasaktan ako. 5 taon kang nag-abroad. Normal lang na medyo mailap ka na. Tayo, hindi na tayo pareho ng mundo. Sige. Mag-usap na lang tayo ng seryoso. Bumalik ako. Para pakasalan ka. Kasal. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo ay napagbintangan at nakulong. Ang pamilya Ouyang ay nabangkarote sa isang gabi. Ang tatay ko, naglabas ng malaking halaga para iligtas kayo. Noon, nakipagkasundo ang pamilya ko sa inyo. Nagkasundo tayo sa kasal. Kaya naman, ang pagbabalik mo ngayon ay para magpakasal sa akin. Magkababatang magkaibigan tayo. Walang mali siya mula pagkabata. At pareho pa ang estado ng pamilya natin. Dapat masaya mong tinatanggap ito. Kasado na akong kasal. Wala akong balak makipaghiwalay. Ouyang Ming Fei. Ang pamilya ninyong Ouyang, paano nyo nagawang hindi tumupad sa usapan? Hee Sharong, nag-aral ka pa sa ibang bansa, gumastos ako ng mahigit 100 milyon para sa'yo. Ang tatay mong sugarol, 300 milyon pa ang ginastos. Ako rin ang nagbayad niyan. Akala mo ba, kinukuha ko lang sa hangin ang pera ko? Kung ganun, kalimutan na lang ang kasunduan sa kasal. Binabati ko kayo.
Narinig ko na kulang pa. Kayo ng isang direktor sa sales department. Gusto ko ang posisyong iyon. Wala namang problema siguro, di ba? Kaya nung nakita mo, ang babae sa inuupahan ni He Tianming. Siya nga talaga yun. Oo, He Xiao. Hindi ko na talaga maintindihan. Itong si He Tianming. Noon sa eskwelahan, sobrang hirap. Araw-araw tinapay lang ang kinakain. Bago pa siya makapasok sa kumpanya, ordinaryong empleyado lang siya. Paano naman mag-aasawa ng CEO ang tulad niya? Si He Tianming, isa lang namang pawn. Isang pawn na, ginagamit laban sa akin. Uyang Mingfei, mas gusto mo pang magpakasal sa isang promdi kesa sa akin. Talagang, hindi mo na ako pinapansin. Kung ganon, ituturing ko na lang na pumayag ka na. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi ka nasiyahan sa trabaho ko, pwede mo akong tanggalin kahit kailan. Magandang araw, team leader. Sa susunod, huwag mo nang gawin yon ulit. Sobrang nakakahiya talaga. Sige, gawin mo na lang ang mga kailangan mong gawin. Uy, anong nangyari? Di ba dapat, may meeting ka sa labas ngayon? Kagabi pa ako. Nag-overtime para tapusin yon. Gusto ko sanang sabayan kang mag-lunch ngayon. Ako mismo ang nagluto. Sobrang sarap nito. At menu, Tinatawag mo pa rin akong ate Mingyu. Tawagin mo na lang akong Mingyu. O kaya Yuyu, ayos na yon. at menu. May aminin sana ako sa'yo. Tungkol ba to sa ex mo? Wala yon, tapos na yon. Simula ngayon, wag na nating pag-usapan. At menu. Sa totoo lang, ako ay Magandang araw sa lahat. Ako ang bago ninyong Sales Director, He Shirong. Director He. Ako po ang team leader ng Sales Department 2, He Tianming. Ayos yan. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Yung partnership natin sa Jingnan E-Commerce, ikaw pala ang nag-asikaso noon. Talagang magaling. Mamaya, ililibre kita ng inuman. Salamat po, boss. Bilang isa sa mga miyembro ng Sales Department ng Chenyon Group, trabaho ko po talaga yan. Hindi na po kailangan ng inuman. Siyempre, hindi lang naman ako ang nagpapasalamat. Pati na rin ang president ng Tianyan Group, Uyang Mingfei. Bilang fiancé niya, obligasyon ko rin, naalagaan ang mga magagaling na empleyado. Ang president ng Chenyon Group, Aoyang Mingfei. Ang Fayan. May problema ba doon? Ah, wala. Wala namang mali dito. Tol, galingan mo ha. Naniniwala ako sa'yo. Tianming, yung bagong presidente, sobrang bilib siya sa'yo. Bakit parang hindi ka masaya? Yung presidente ng grupo natin, ang pangalan niya ay Aoyang Mingfei. Nga, hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Saan ko naman malalaman yan? Hindi ko nga pinapansin. Misteryosa siya palagi. Sa kakaka-join mo lang dito. Normal lang na hindi mo pa alam. Pero, parang yung direktor, hindi niya tinatago. Yung relasyon niya. Kay presidente, mukhang solid talaga ang samahan nila. Malay mo, hindi magtatagal. Makakatanggap na tayo ng balita tungkol sa kasal nila. Presidente, narinig ko bumalik na si He Shirong sa bansa. Nagkita na kayo. Nung bumagsak ang pamilya nyo, nagmadali siyang lumabas ng bansa para mag-aral. Ngayon, yung Tianyan Group, under sayo, sobrang successful na. Bumalik na naman siya. Siguro gusto niyang kunin ulit yung kasunduan sa kasal. Sinabi ko na kasal na ako, kaya hindi pwede. Pero, hinihingi niya yung posisyon ng sales director. Alam na ba niya na si He Tianming ang asawa mo? Mukhang hindi pa. Sa itsura niya, sobrang nagulat siya. Nagkataon lang siguro. Bakit ka nandito? Dahil nandito ka rin. Mukhang totoo nga ang lahat. Hindi na ako makikialam dito. Kayo na lang mag-usap. Tingnan mo ang itsura mo. Siguro may sinabi, sa'yo si He Shirong. Tama. Kung may oras ka ngayon, tayo na lang magpa-annul ng kasal natin. Ano bang sinabi niya sa'yo?
Ano pa nga ba? Sinabi niyang ikaw ang fiance niya. Simula't simula, peke lang naman ang kasal natin. Mas mabuting tapusin na natin agad. Para wala nang mas lumalaking hadlang sa inyong dalawa. So iniisip mo, nag-aaway lang kami kaya ako pumayag magpakasal sa'yo. Wala akong iniisip na ganon. Wala rin akong karapatang mag-isip ng ganon. Itong kasal natin, isa lang talagang kalokohan. Tama na. Sang-ayon ako. Busy ako. Lumabas ka na. CJ. Paalam. Kung gusto mong maghiwalay, edi maghiwalay tayo. Hindi mo naman ako gusto. Sa tingin mo gusto pa kita? Tianming. Yung relasyon ni na Mingfei at He Shirong, hindi yan tulad ng iniisip mo. Hindi naman mahalaga yon. Ako lang talaga ang hindi bagay sa kanya. Isa lang akong ordinaryong empleyado. Pero siya ang presidente ng Chenyon Group. Pwede mo namang habulin ng dahan-dahan, di ba? Tsaka, ang pag-ibig, kaya niyang lampasan ang material na bagay, at ang agwat sa estado. Pag-ibig. Ilang araw pa lang tayong magkakilala. Paano naman magkakaroon tayo ng ganyang bagay? Sigurado akong makikipaghiwalay ako kay Aoyang Mingfei. He Tianming. Huwag mong gawing parang napakadakila ang mga gusto mo. Hindi ko pa nakita si Mingfei na ganito kasakit sa kahit sino. Kung bibitawan mo siya, siguradong magsisisi ka. Ang tanda-tanda mo na, ang kulit mo pa rin. Huwag mong sisihin ang anak natin. May asawa na ang anak mo. Pagkatapos ng kasal, si Mrs. na ang bahala sa kanya. Hindi mo na dapat pinakikialaman. Han, narinig mo ba yon? Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Bawal ka nang magsalita ng kung ano-ano. Si mama na mismo nagsabi. Na. Pero ano naman ngayon? Lahat ng yon palabas lang. Lahat ilusyon lang. Tama. Tianming, bakit mag-isa ka na lang umuwi pagkatapos ng trabaho? Hindi mo man lang ako hinintay. Anong nangyari, Tianming? Masihado ba akong naging malapit? Hindi ka ba sanay? Hindi naman. Hindi ikaw ang may problema. Ako ang may problema. Simula nang dumating si He, napansin kong hindi ka masaya. Girlfriend mo ako. Pwede mong sabihin sa akin ang kahit ano. I mean you. Hindi ko kayang maging boyfriend mo. Pwede ko bang malaman kung bakit? Hindi pa ako nakaka-move on sa huli kong relasyon. Akala ko gusto mo si He. Akala ko talaga. Kinabahan ako dun. Wala namang big deal doon. Pwede mo namang dahan-dahanin ang pag-adjust. Ay, nga pala. Malapit lang ang apartment ko dito. Gusto mo bang makita ang pusa ko? Ha? Marunong mag-backflip ang pusa ko. Hello. Si He Shirong ito, pumayag ka na, ililibre kita ng inumin. He, may lakad pa ako. I-send ko sa'yo ang address, gano'n na lang. Ay, kung ayaw mo pumunta, huwag ka na pumunta. Boss lang naman siya. Wala namang malaki doon. May mga bagay talagang kailangang harapin. Sige na nga. So, pagkatapos mo uminom, pwede kang dumaan sa apartment ko. Yung pusa ko, totoong marunong mag-backflip. He Xiao, si He Tianming. Baka natakot na at hindi na pupunta. Si Hidasha ang nag-imbita sa atin para uminom. Ang laki ng karangalan nito, hindi pupunta, parang hinahanap niya ang gulo. He Xiao, hindi ba siya? Isa lang siyang leader ng maliit na grupo. Inimbitahan mo siyang uminom. Karapat-dapat ba siya? Mukhang walang alam sa mundo, batang padalos-dalos. Mukhang kailangan siyang turuan ng leksyon. Ngayong gabi, may eksena na namang magaganap.
Itong hayop na to, paulit-ulit akong pinapahirapan. Ngayong gabi, wag kayong magpakabait. Siguraduhin ninyong tapusin na siya. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Para utusan ako? Oo. Lumampas ako. Susunod ako sa plano mo. Ilagay mo yan sa bote ng alak ni He Tianming. Bakit mo pinaparada ang bisikleta mo dito? Umalis ka na agad. Pumunta ako dito para gumastos. Anong klaseng tao ka? Nakabisikleta lang, tapos magpapakasosyal dito. Alam mo ba? Dito, ang pagbukas lang ng isang bote ng alak ay magsisimula sa 200,000. Kaya mo bang gumastos ng ganito? Umalis ka na agad. Mahal, tingnan mo, binubuli na naman ang anak natin. Ngayong kasal na siya, dapat siguro, sabihin na natin sa kanya, ang totoong pagkatao niya. Hindi pa tamang oras, yung sa pagitan natin at ng pamilya Uyang. Lahat ng iyon ay mga hidwaan ng mga nakaraang henerasyon. Pero ikaw, ang galing mo talaga. Lahat ng hirap, pinatikim mo pa sa anak mo. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan kong aminin ang lahat sa anak ko. Kalma lang muna. Pero, itong club na ito, pag-aari ng pamilya Hinatin. Nasa pintuan na siya pero hindi makapasok. Talagang nakakahiya naman. Chairman, may ipapagawa po ba kayo? Pakisundo mo si Young Master sa pintuan. Pero huwag mo munang ipaalam sa kanya ang totoong pagkakakilanlan niya. Ano, nandito na si Young Master. Sige, pupunta na ako ngayon. Bakit ka na naman nandito? Di ba sinabi ko nang umalis ka na? Hindi. May nag-imbita talaga sa akin para uminom. Wala namang sinasabi na bawal papasukin ang mga customer sa loob. Sumusunod lang ako sa patakaran. Sige na, tama na. Anong patakaran ba yan? Mahal na bisita, tuloy po kayo sa loob. Sandali. Sir, ako po ang general manager ng club na ito. Tawagin mo na lang akong Laujaw. Talaga namang iba ang mga taong namumuno. Sir, saang VIP room po kayo? Ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi na. Kaya ko na ang sarili ko. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng calling card ko. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Pakicheck nga kung saang VIP room. Napunta yung batang. Guwapo nakakapasok lang. Sa pangalan ko, padalhan mo ng 2 pinakamahal na bote ng alak doon. Tianming. Halika, umupo ka dito. Ano pang hinihintay mo? Magbuhos ka na ng alak. Tianming. Itong mga kasama ko, lahat sila matalik kong kaibigan. Huwag kang mahiyain. Relax lang, ha? Salamat. Chanming. Narinig ko, ikaw na raw ang nakakuha. Kay Fang, ang chairman ng Jingnan Group. Kami dito, pare-pareho lang. Hindi namin kaya ang galing mo. Trabaho lang naman yun. Ngayon gabi, lumabas tayo para mag-enjoy. Walang magpapainom kay Tianming ng sobra, ha? Hixiao. Narinig ko pagbalik mo ngayon. Ikaw daw ay ikakasal kay Aoyang Mingfei. Maaga pa yan. Busy pa si Mingfei sa karir niya. Ako muna ang tumutulong sa kanya. Yung kasal, pag-uusapan pa. Kahit gaano kagaling si Mingfei, babae pa rin siya sa huli. Sa susunod, pag nagpakasal na kayong dalawa, ang Tianyan Group mapupunta na kay Hixiao. Mukhang magkakaroon pa ng pagbabago. Chanming. Ano ba negosyo ng pamilya niyo? Ang pamilya namin ay isang karaniwang pamilya lang. Huwag na nating pag-usapan yan. Tagay muna tayo. Grabe, ikaw talaga ang hari ng benta. Tara, tagayan natin to. Tuloy lang ang inom, ha?
Mahal, bakit ka nandito? Sa inyo na ang kwarto, yung natitirang bagay. Kayo na ang bahala dyan. Aalis na kami. Salamat kay Hixiao. Siguradong kukunan ko ng video. Lahat ng kahihiyan niya. Pangako, sisiguraduhin kong masisira siya. Chen Feng. Nandito lang ba siya? Ay nako, bakit ka pa nahihiya? Hindi naman bago sa ating dalawa to. Relax ka lang, hindi ko kukunan ng mukha mo. Hindi ba sinabi mo na malapit si He Tianming kay President Uyang at nakilala pa ang mga magulang? Basta naayos na si He Tianming. Si President Uyang ay kay Hixiao na. Kung gusto nating umasenso balang araw, kay Hixiao pa rin tayo aasa. Hixiao. Nasaan si Hichayanming? He Tianming. Oh, kakatapos lang naming uminom. Ngayon, tinutulungan siya ng girlfriend niya para mahimasmasan. Walang hiya. Tabi dyan. Ming Fei. Isa lang siyang malansang hito mula sa putikan. Akala mo asawa mo na talaga siya? Kasal na kami. Asawa ko na siya. At saka, mas milyon beses siyang mas mabait kaysa sayo. Hindi siya katulad mo. Kunwari lang mabait, pero tunay na masama ang ugali. Mingfei, sobra ka na kung magsalita. Sino ka ba sa buhay ko? May karapatan ka bang magsalita dito? Tabi ka ba? O hindi? Ming Fei. Huwag mong kalimutan, may malaking utang na loob ang pamilya niyo Uyang sa amin. Ako na ang bahala magbayad ng utang na loob na yan. Sige. Mas hindi maganda ang eksena sa loob. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Para may natira pang respeto sa isa't isa. Pag nagising siya bukas at mahimasmasan, maghiwalay na lang kayo. Kunwari walang nangyaring kahit ano. Anong ginawa mo sa kanya? Siya mismo ang uminom ng sobra. Sinabi niyang tawagin ko ang ex-girlfriend niya. Normal lang naman sa lalaki na may ganong iniisip kapag nakainom. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan mong sinasabi. At saka, hindi siya gano'n ang klaseng tao. Hichayanming, may nangyari ba sa'yo? Ayos lang ako. Sasamahan kita, aalis tayo dito. Kayong dalawa, puro inutil. Ganito lang, hindi nyo pa magawa. Sobrang walang kwenta. Hixiao, talagang ginawa ko na ang lahat. Ayaw talagang galawin ako ni He Tianming, kahit mamatay siya. Si Chen Feng na nga ang tumira sa kanya, tapos siya pa ang nabugbog ng ganito. Walang kahit sino ang makakatagal sa gamot na yun. He Tianming. Mas malalim pa pala ang nararamdaman mo kay Uyang Mingfei, kaysa sa inakala ko. Walang kaso. Isang hamak na ordinaryong tao lang naman siya. Marami pa akong pagkakataon para wasakin ka. Anong ginagawa nyo? Alam nyo ba kung sino si Hixiao? Naglalakas loob kayong sakta ng batang amo namin. Lahat kayo, mamamatay. Zhao Zong, hindi mo naman siguro ako pinaglalaroan, di ba? Kailan ba namin inapi ang junior boss ninyo? Talagang hindi mo alam kung sino ang totoo dito. Parang aso ka lang na bulag. Hishirong. Hindi mo pa rin alam kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo, luhod. Ikaw, Zhao. Dahil lang sa boss mo sa likod mo, binibigyan pa kita ng konting respeto. Akala mo ba talaga na ikaw ay espesyal? Naglalakas loob kang utusan akong lumuhod. He family, puro yabang lang pero mahina sa loob. Nagpapanggap ka lang sa labas. Sige lang. Yung iba,
hindi nila alam, pero ako, alam ko ang tunay mong pagkatao. Yung tatay mo, may utang pa sa boss namin ng 30 milyon. Utang ng ama, anak ang magbabayad, walang mas mainam na araw kundi ngayon, bayaran mo muna ngayon bago ka umalis. Kung hindi, kalimutan mong makalabas sa pintong to. Nagmadali akong umalis. Paano ko madadala ang ganon kalaking pera? Bilisan mo ang takbo. Pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Nilagyan siya ng gamot. Ihinto mo ang kotse. Bumaba ka rin. Lumayo ka sa akin. Kinyu. Maghanap ka ng maliit na daan at doon magpark. Tapos, bumaba ka ng kotse. Presidente, hindi yata maganda yan. Maghahanap na lang ako ng hotel. Huwag mo nang masyadong pakialaman. Parang may kakaiba sa gamot na to. Hichayanming, mag-asawa tayo. Hindi mo na kaya pigilan. Ayos lang yan. Lumayo ka sa akin. Aoyang Mingfei. Hindi mo ba talaga naintindihan ang sinasabi ko? Ayokong hawakan ka. Magkaiba tayo ng mundo. Wala naman akong pera. Hindi talaga tayo bagay. Bukas magpapadivorce na tayo. Simula bukas, magkanya-kanya na tayo ng landas. Ako sa sarili kong daan. No few. Alam kong gusto mo rin ako. Tama ba? Hindi ko kailanman. Pinansin ang pinagmulan mo. Bakit wala ka pa ring lakas ng loob? Para sa'yo ba? Parang laro lang ang kasal. Sa unang tingin ko sa civil registry, parang pamilyar ka na agad sa akin. Akala ko, love at first sight yon. Pero alam ko, hindi talaga ako karapat-dapat. Mahinang boses. Bakit hindi ka pa umuwi? Nakakawalang gana talaga. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nagawa ang ganito ka-weird na bagay. Bagong kasal kayo, tapos ako, nasa labas lang. Nagbabantay ako para sa inyo, parang bodyguard, nagbabantay magdamag. Takot ako na may makakita sa atin. Kapag tayo na, ang ikakasal, hindi na kita sisingilin ng pakimkim. Hindi pwede. Pag nagkaanak kayo, gusto kong maging ninang. Honey, anong palagay mo? Okay lang sa akin. Ang bilis naman uminit ng relasyon ng dalawang to. Nagumpisa na nga silang magkasundo sa lahat ng bagay. Anong nangyari? Si Hishirong kagabi, binugbog siya ng grabe, katatapos lang niya sa operasyon. Gusto ka raw niyang makausap agad. Presidente, huwag mong sabihin, ikaw ang nagutos nito. Wala naman akong ganyang kakayahan. Ako nga lalo, wala akong kapangyarihan para dyan. Pero, sino kaya ang tumulong sa akin para turuan ng leksyon si Hishirong? Nakakapagtaka. Sino kayang may lakas ng loob na galawin si Hishirong na parang hari dito? Gusto ka raw niyang makita, baka gamitin niya ito para gumawa ng eksena. Yung mga ganyan, hindi mo alam kung saan ka tatamaan. Tara, tingnan natin. Kung swerte, swerte talaga. Kung malas, hindi mo rin matatakasan. Sasama ako sa'yo. Kung ipagpatuloy niyang, pilitin tayong maghiwalay. Hindi ka magpapatalo, di ba? Pagkatapos ng malalim na pag-uusap, naintindihan ko ang isang bagay. Sa buhay na to, pwede akong mawalan ng kahit ano. Pero, hindi ko kayang mawala ka. Walang hiya ka. Ito ang gwapo at astig na Hidashaw. Hindi mo akalain. Halos magmukha ka ng ulo ng baboy sa pamamaga. Ay!
Nandito rin pala kayo sa wakas. Ako nga pala si Hishirong. Uy, ikaw nga si Hidashao. Ikaw, bakit ka nagkaganyan? Sino ang gumawa nito sa'yo? Baka naman. Habang buhay ka nang nasa wheelchair pagkatapos nito. Si General Manager, nasugatan ka sa personal na oras. Hindi yan pwedeng i-claim na work injury ha. Pero huwag kang mag-alala. Habang nagpapagaling ka, sa panahong ito, mag-aasin ako ng panibagong sales director para palitan ka muna. Kaya huwag mo nang problemahin yan ha. Ay naku, Tigilan nyo na yung padrama nyo. Uyang Mingfei. Kahit anong mangyari, ikaw ang mananagot dito. Bigyan mo ako ng 3 milyon. Tapos ilipat mo ako sa isang magaling na ospital sa abroad. Kung sakaling may mangyaring kapansanan sa akin, ikaw ang magpapakain sa akin habang buhay. Grabe naman ang panggaganso mo. Sobra ka na talaga. Kayo po ba, ang pamilya ng pasyente? Walang pera ang pasyente. Ang gastos sa operasyon kagabi ay pinunan muna ng ospital dahil sa malasakit. Kung gusto pang manatili sa ospital, kailangan pang magbayad. Lahat-lahat ay 30,000. Hindi naman siguro, Hidashao. Sa katawan mo, kahit 30,000, hindi mo kayang ilabas? May utang ka pa sa pamilya namin, isang malaking pabor. Miss Nurse, ako at ang lalaking ito, hindi naman talaga kami kamag-anak niya. Nagkamali lang talaga kami ng pasok sa kwarto. Mas mabuti siguro na kontakin mo yung totoong kamag-anak niya. Pero, kahapon ng gabi kinontak na namin ang mga magulang niya. Sabi nila, hayaan na lang daw siyang magdusa sa sariling buhay. Ikaw, babaeng walang modo. Pwede ba, tumigil ka na dyan? Ikaw ang dapat tumigil. Walang pera para sa gamot sa impeksyon. Kapag na-infect ang sugat mo, magkakaroon ka ng nana at dugo sa katawan mo. Magkakaroon ng organ failure. Hindi ka lang mamamatay. Mamamatay ka pa nang hindi na makilala ang itsura mo. Mingfei, tulungan mo ako, dali, nakikiusap ako, iligtas mo naman ako. Ang pamilya naming Ouyang, may utang na loob sa pamilya ninyong He. Babayaran ko yun sa mga magulang mo. Pero ikaw, pati nga mga magulang mo, hindi ka pinapansin. Ako pa kaya at si Tianming. Hindi naman kami magulang mo. Bakit namin kailangang alagaan ka? Uyang Mingfei, Hitian Ming. Hinding-hindi ko kayo, patatawarin. ngayon lang ako nakakita ng lalaking sobrang matigas ang ulo. Noong una pa lang tayong nagkita, gusto mo na ako. Pero puro ka pa rin sabi, na kunwari lang ang kasal natin. Mas matigas pa yung bibig mo kaysa sa kanya. Hoy, mag-asawa tayo, dapat magkaisa tayo sa harap ng iba. Bakit parang ikaw pa yung kumakampi sa kanya? Simula ngayon, huwag mo na ulit banggitin yan. CJ, relax ka lang. Itong bagay na to, habang buhay ko na lang ipapaalala sa'yo. Ay, Tita Long. Kumusta ka na? Hinabata ng pamilya Hinabata ng pamilya 20 taon na yata mula nung huli tayong nagkita. Pumunta ako dito dahil may ilang bagay akong gustong pag-usapan sa inyo. Tungkol ito sa kasal ng mga bata. Alam nyo na pala. Hindi ko na itatago sa inyo. Yung marriage certificate nilang dalawa. Ako ang pumilit sa kanila na kumuha noon. Nang lumaki na silang dalawa. Hindi na nila kilala ang isa't isa. Pero agad kong nakilala si Tianming. Kasi kamukha niya, kayo nung bata pa kayo. Pero, bakit nyo naman tinanggap? Bakit naman ako hindi papayag? Sa likod, nag-invest ka ng malaking pera para tulungan ang Tianian Group. Hindi alam ni Mingfei. Pero ako, alam ko lahat. Noong araw, ako at ang tatay ni Mingfei, nagkabanggaan kami, lantaran at palihim. Pagkatapos niyang malugi, nakulong siya. Ako ang dahilan kung bakit nawala ng ama si Mingfei mula pagkabata. Natakot kang gumanti siya. Kaya itinago mo si Tianming. Sa totoo lang, sa dami ng taon na lumipas, si Tianming hindi rin naman naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Tabla na tayo. Naghanda ako ng 10 bilyong halaga ng assets bilang paghingi ng tawad. Para pumayag ka sa kasal ni Tianming at Mingfei. Ngayon, parang ako lang pala ang nag-overthink. Sige, iwan mo na lang. Pwede rin naman na. Gawing dowry yan. Mas maganda nga siguro yan. bakit ka nandito? Lola, kilala niyo pala ang isa't isa. Pa,
Yung sikreto na gusto mong sabihin sakin, yun lang pala, ikaw at si Lola Aoyang, matagal na palang magkakilala. Sikreto pa ba yun? Tianming. Ngayong nandito na tayo, dapat sabihin ko na rin sa'yo. Ako nga pala. Ang chairman ng. Shenlong Group. Bakit ngayon ko lang narinig yan? Ikaw, ay, ang Shenlong Group, isang kumpanya sa tabing dagat. Ang halaga, mga, nasa trilyon ang laki siguro. Ibig mong sabihin, isa kang super, mayaman? Mingfi, naniniwala ka ba? Naman, Pa, mayaman tayo, hindi ko ba malalaman yon? Lumaki ako, sa probinsya. Mula pagkabata. 200 lang ang baon ko kada buwan. Hindi nakakatawa ang joke na to. Hindi kita niloloko. Tianming, totoo ang sinasabi ng tatay mo. Alam ko. Gusto nyo lang, alagaan ang damdamin ko. Kagabi pa, nalampasan ko na ang insecurity ko. Kahit si Mingfei, presidente ng Chenyan Group. Sisiguraduhin kong, pagbubutihin ko pa, para maging karapat-dapat ako sa kanya. Kung kailangan, siya magtatrabaho sa labas, ako naman sa bahay, sigurado akong kami ay. Basta magkasama tayo ng maayos. May limit ngayon. Bukas ko na lang ulit ipapasa sa'yo. Basta yung pera ko, lahat para sa'yo yan. Tianming. Hindi ko na kaya, parang bibigay na ako. Bilisan mo, tawagan mo na ang ambulansya. Tianming, anong nangyari sa'yo? Hindi ko na talaga kaya. Tianming, anak, huwag mo naman takutin si Papa. Kasalanan ko lahat ito, hindi ko dapat itinago sa'yo, sa dami ng taon na lumipas. Tianming, kumapit ka, anak. Buhay ng tao, napaka-importante niyan. Ikaw. Niloko lang kita ng 1 minuto, pero niloko mo ako ng 20 taon. Ikaw talaga. Natuto ka na ring umarte gaya ko. Hello. Kuangge. Tungkol sa trabaho, sana matulungan mo si ate, ha? Ano? Kakain tayo mamayang gabi. Sige, ayos lang. Shenfeng, anong ginagawa mo? Shenfeng, anong ginagawa mo? Ano bang gusto mong gawin? Si He Tianming ang dahilan kaya nawalan ako ng trabaho. Ngayon, hinahanap na ako ni He Xiao para gawa ng gulo. Wala na akong makain. Wala na talaga akong natira. Bilis, bigyan mo ako ng pera. Si He Tianming ang dahilan kaya nawalan ka ng trabaho. Hanapin mo siya, hindi ako. Anong kinalaman ko dyan? At isa pa, hiwalay na tayo. Simula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Si He Tianming ngayon ay asawa na ng president ng Tianyan. Aabalahin ko pa ba siya? At saka, kailan ko ba sinabing pumayag akong makipaghiwalay? Dati, todo kapit ka sa akin. Ngayon na wala na akong silbi. Gusto mo na akong itapon. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng utang ni He Tianming sa akin. Kukunin ko lahat sa'yo, dahil ikaw ang ex niya. Ano bang gusto mong gawin? Anong gagawin ko? Ngayon, katawan mo na lang ang may halaga. Pakawalan mo ako. Grabe, sa panahon ngayon may ganito pa ring nangyayari. Yung sobrang yaman na tatay, pinatira pa yung anak sa probinsya ng 20 taon. Itong si He Tianming, napakaswerte naman. Kailan kaya, ako kukunin ng mayamang tatay ko pauwi? Nakita mo yun, di ba? Oo, si He Tianming nga. Ako ang girlfriend niya. Siguradong pakakasalan niya ako balang araw. Magiging misis ako ng isang mayaman. Hahanapin ko siya. Ang babaeng to. Sira na yata ulo. Mga kapatid, 3 araw mula ngayon, kasal ko na. Lahat kayo, punta kayo ha, suportahan niyo ako.
Congrats, team leader. Congrats, congrats, team leader. Congrats kay team leader. Anong pamilya ang napangasawa mo? Ay, yan, kailangan mo na lang tingnan mismo. Tara, tara, tara. Ano? Sino si Ouyang Mingfei? Eh di ba siya ang boss natin? Ang galing talaga ni Tianming. Oo nga, ang galing mo rin sobra. Ay, maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay lang. Ay naku, team leader. Yung galing mo sa pag-inom, di ko talaga matutularan. Pero yung galing mo sa paghanap ng koneksyon, turuan mo naman ako. At Minyu, Nung nag-confess ako sa'yo, may girlfriend ka na pala noon, di ba? kung tutuusin, noong panahon na yon, kasama na kita ni Ouyang Mingfei, nakakuha na kami ng marriage license. Eh bakit di mo sinabi sa'kin? Gusto ko sanang idemanda ka, pero... Sorry talaga, Ate Minyu. Hindi ko sinadya na itago sa'yo. Huwag kang magalit, ha? Ibigay mo sa akin. Ano? Yung imbitasyon sa kasal. Huwag kang mag-alala, hindi ako magwawala sa mismong kasal. Hichayan Ming. Congrats sa'yo, nakapangasawa ka na kay Aouyang Mingfei. Pero sa totoo lang, nalulungkot din ako para sa'yo. Kasi, hindi mo na pangasawa si Xi Mingyu. Ayos to ah, ito na lang kaya. Masyadong revealing. Oh, ito na lang, mas cute tingnan. Mukhang masaya ang groom natin ah. Siyempre naman, dapat lang. Pero, may narinig ako sa mga taga-security. Kasama mo raw isang babae, umakyat sa rooftop. Totoo ba yun? Nag-usap lang kami ng kaibigan ko. Nako, parang may spark sa mga mata mo. Kaibigan lang talaga yun, sino namang maniniwala dyan? King Yu, labas ka muna. Kausapin ko lang siya. Sinasabi ko sa'yo, yari ka na. Honey, pakinggan mo muna paliwanag ko. Hindi na kailangan magpaliwanag. Naniniwala ako sa'yo. Totoo yan. Ang bait mo talaga, honey. Ano nga pala? Kung hindi ka busy ngayon, umuwi na tayo ng maaga. Namimiss na kita. Kasi nung nakaraan sa kotse, hindi ako nakafocus eh. Hindi naman ako busy. Pero, kailangan mo magtiis. Tingnan mo nga. Kanina lang sabi mo, naniniwala ka sa akin. Buntis ako. Sabi ng doktor, triplets daw. Kailangan hindi mo muna ako galawin. Kasi, delikado raw. Ano? Kakasimula lang natin nun. Mga 10 araw pa lang, di ba? Ikaw, ang bilis mo naman. Yung sa hotel ba yun? Kaya pala. Totoo pala na natulog tayo nun. Sige na, magtrabaho ka ng maayos. Kailangan mo na magsimulang mag-ipon para sa gatas ng mga bata. Asawa ko.